Marami tayong hindi maunawaan sa ating pananampalataya dahil sa ating kakitiran at limitasyon. Hindi dapat ito maging hadlang sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral? Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama, na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay mediocrity. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po inaanyayahan ko na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na word of the day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, papalapit na tayo ng papalapit sa mga mahal na araw. At magandang tingnan natin sa ating mga sarili, ano ba yung pwedeng maging hadlang upang magkaroon tayo ng isang makahulugan na pagdiriwang ng Semana Santa. Siyempre, sana talagang maranasan natin at mas higit nating makilala ang ating Panginoong Hesus sa mga pagdiriwang na ito. Baka matulad tayo dito sa ating gospel ngayong araw na ito, na kung saan ang conversation ng ating Panginoon at ng mga Hudyo ay nagpakita kung paano ang mga Hudyo sa kanilang kakitiran, sa limitasyon ng abot ng kanilang pangunawa, ay hindi nila matanggap ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Sayang yung pagkakataon that Jesus was in their midst, subalit hindi nila nakilala at hindi nila tinanggap kung sino si Jesus. At posibleng mangyari din ito sa buhay natin. Taon-taon nagdiriwang po tayo ng Kwaresma, nagdiriwang tayo ng mahal na araw, nagdiriwang tayo ng Pasko, nagdiriwang tayo ng mga pagdiriwang sa buhay ng ating Panginoon. But the question is, gaano ba tayo kabukas? Gaano ba tayo kahandang tumanggap sa katotohanan tungkol kay Kristo? Ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga Hudyo na siya'y galing sa Diyos at siya'y Diyos dahil tinawag niya ang sarili niya na I am. Ako na. That was
the holy name of God na hindi binabanggit ng mga Hudyo. At kapag yan ay naririnig nila, they are supposed to kneel down, to bow down, because that was the holy name of God, the great I am. At dito nga, narinig natin na talagang malalim ang hindi pagtanggap, pagdududa, o yung ang pag-reject doon sa itinuturo ni Jesus from the side of the Jews, na hindi nila lubos na matanggap, hindi nila lubos na maunawaan na si Jesus ay higit pa kay Abraham, na si Jesus ay higit pa sa mga propeta, sapagkat si Jesus ang anak ng Diyos at siya ay Diyos. Ito yung hindi matanggap ng mga Hudyo magpahanggang ngayon. Kaya nga, mga kapatid, dun sa bandang huli ng ating gospel, sabi ng Panginoong Jesus, before Abraham, bago pa si Abraham, ako ay ako na. Sinabi ni Jesus yung pangalan ng Diyos na hindi dapat binabanggit. Kaya sila galit na galit at gusto nilang batuhin si Jesus because that was for them blasphemy. Hindi lang na tinatawag ni Jesus na Ama ang Diyos at siya anak, kundi ipinapantay niya ang kanyang sarili na Diyos. Jesus himself proclaimed that He is God. At ito yung ating pananampalataya magpahanggang ngayon. Mga kapatid, Diyos si Jesus. Kaya kung tayo naniniwala kay Jesus, always remember that Jesus is not only a human person, but He is also God. Siya ay Diyos. At ano yung implication nito, mga kapatid? Sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, makikita natin that in the face of Jesus is a suffering God. But not only a suffering God, this suffering is coming from love. He is love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. That's why He suffered a lot. Dahil hindi maihiwalay ang pagdurusa, ang paghihirap sa pagmamahal. Mga kapatid, sana sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw sa susunod na linggo, sana ngayon pa lang ay maihanda na natin ang ating sarili sa pagtanggap sa misteryong ito. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao upang ipahayag kung gaano tayo kamahal ng Diyos at gaano kahandang ibigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan, para ibalik tayo sa kanyang pagmamahal. Huwag sanang maging hadlang ang ating kakitiran, ang ating mediocrities, para tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo ng pangunawa upang mabalot ng pangunawa ang aming kakitiran at mabuksan ang aming puso't isipan, tanggapin si Jesus na iyong anak bilang aming manunubos, bilang iyong anak, nagkatawang tao, upang mahalin kami at iligtas kami sa pagkakasala. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.